Yo, what's up mga brother? May problema ka ba sa iyong charging system? Kung meron pong problema ang iyong charging system, so panoorin niyo po ang video na ito. Ituturo ko po sa inyo kung paano po i-troubleshoot ito. Ito po yung component po ng charging system. So meron siyang stator, may regulator at saka battery. So itong iba, ito na po yung component ng lighting system niya. So itong kuryente nito, kumukuha po ito dito sa stator. So ipapaliwanag ko sa inyo kung paano i-wiring to or ito troubleshoot kung meron mang problema na kayong na-encounter sa inyong motor. So merong nagtatanong, ano nga ba yung primary type? Primary type. So ibig sabihin po nito, yung CDI po niya, so i-discuss ko po yan sa inyo sa next video yung primary type na CDI. Kasi marami pong klaseng CDI na may battery operated, may primary type. Meron din pong yung anim yung wire. So itong primary type po, nagdidepende po ang power nito or kuryente dito po sa stator. So dito po sila dependent po ng kuryente. Kung wala to, kung sira tong stator, so lahat yan, baliwala po yan. So dito po nagsisimula yung power pag sinabing primary type. So yung battery operated po, bukod po na na lang yun na video. Para po hindi po hahaba yung ating video, para maiksi lang po. So ito na, ituturo ko po sa inyo kung paano i-wiring. So magmula po tayo dito sa battery. Dito po sa battery, meron po tayong positive tsaka negative. So siyempre meron tayong fuse. Meron po tayong regulator o rectifier, meron tayong stator. May switch tayo ng 3-in-1 po ito na switch, yung may off, high and low. Park light, yung park light po makikita nyo po ito sa dashboard. Kapag nagsusi po kayo, pag umaandar na po yung motor, ito po yung iilaw po yung dashboard nyo. So headlight, familiar naman to. Ito yung brake light switch. At saka ito po yung ilaw sa likod, yung tail light. So umpisa na po natin. So magsimula po tayo dito sa battery. Pagmula po dito sa battery, so siyempre kailangan po niya dumaan ng fuse para po iwas aksidente. So dito naman po si negative. Lahat po ng negative na kailangan nakabody ground to. Lahat. So ngayon, si fuse naman, magmula po dito kay fuse, tatakbo po siya dito lalagyan natin ng wire tatakbo po siya dito kay regulator. Sa regulator po, meron po itong 4 na wire. So ang kulay po ng wire nito ay karaniwan po sa Honda type po, Honda or Suzuki. Ayan po ang madalas ko nakikita. Ito po ay red. Dito po sa taas ay yellow. Sa bandang kaliwa po sa taas, green or ground. Sa bandang baba po ay white. Sa Honda po ito na color coding. Kung doon po sa sa Suzuki, yung red ay red, yung yellow po ay yellow. Pagdating sa green po, iba na po ang nito. Iba na po ang color coding nito sa Suzuki. Nagiging black na merong lining na white. Yan po yung ground ng Suzuki. Yung white po, pagdating sa white, ito po yung charging. Ito po yung nagcha-charge na manggaling dito. So i-discuss ko po sa inyo para maintindihan niyo po. So ito si fuse, tumakbo po ito papunta dito kay red. So magkukunik po sila dyan Ito po yung mga pin nila ito. Ito yung mga pin niya, yan. So iano lang natin, basta yan po yung mga kulay nila. Yan po yung mga kulay. So ito naman si green. Siyempre natural, ito po ay ground. Ground po ito. Pwede pong body ground or i-connect niyo po rito sa ito. Basta ground po yan. Yung ground po, madalas talaga lahat ng motor nakakunik po yan sa body ground. Ang pagkahalaga po niyan kasi pag hindi pa nakakunik sa body ground yan, so merong mga katulad kahit sa mga FI, meron pong mga parts or sensor dyan na hindi gagana dahil po nagdidepende po yan sa
kailangan sa body ground. Sabihin lang natin halimbawa, yung starter, hindi po yung gagana pag walang body ground kasi po, yung starter pag walang ground po, hindi po yung gagana. Yung starter motor niya. So ngayon continue tayo. Dito naman tayo sa kulay white. So yung kulay white po na ito, ang function po nito ay ito po yung charging. So manggaling po yung power niya, stator. So sa stator po, meron po kayong makikitang tatlong wire. Tatlong wire po ano. Anong kulay mga ba itong mga wire na to? Meron kayong makikita na white, yellow, tsaka green. Hindi ko pa po sinama yung ano dyan, yung pulser kasi po sa ignition system na po yun. Ang pag-usapan po natin ngayon ay charging system. So itong white po, dapat po magkukunik po yan sila dito. Yan. Kunik yan. Ngayon, itong si yellow po, magkukunik po yan sila dapat dito. Si yellow. Ito naman po si green. Magkukunik po yan dito or i-body ground yun lang po. Same as parehas lang po yan. Kung i-body ground nyo po or i-connect nyo po dito, same lang po yung takbo po ng flowing po ng kuryente niyan. Ganun lang po yung ano niya. Yung method po ng pag ano niyan. So mas maganda, i-rectan nyo ilagay rito or kuan, basta yun na po yun. So ngayon, ito si dito tayo sa ilaw. So mamaya ko papaliwanag sa inyo kung paano yan gumagana or paano po mag-troubleshoot dyan. So i-kompleto muna natin yung diagram nito, yung pagkukunik. So dito po sa headlight. Paano nga ba nagpa-function itong ating headlight? So si headlight po kasi sa ating primary type po na motor, hindi po siya kumukuha ng kuryente dito. Magkakamali po kayo, hindi po siya dito. Maliban na lang po kung i-direct po ninyo dito sa sa supply ng battery, pero po idadaan niyo po yan ang tamang proseso kung paano po nyo battery operated. Kasi po pag i-rectan nyo lang po yan basta-basta na hindi po kayo magbabago rito sa mabilis po malobat ang battery. So kaya ginawa po ng engineer sa mga gumagawa nito, yung mga engineer na matatalino. So itong headlight niya, dito po siya kumukuha o humuhugot ng kuryente. Dahil po itong tinatawag na to, itong kulay green na to, ito. Ito po yung tinatawag na half wave. Half wave po yung rewind ng nito, yung rewind ng nito, yung pagtanggap niya ng kuryente. So hindi siya full. Pati itong stator niya. Kasi itong dalawa na to, pag meron kang binago rito, kunyari baguhin mo itong stator, ay regulator, kailangan mo rin baguhin to. Pag binago mo to, baguhin mo rin to. Kasi partner rin silang dalawa eh. So ito si stator or generator, ito po yung nagbibigay ng kuryente rito. Ito naman si regulator, siya po yung nagpapasa ng kuryente rito. Ngayon, pag nagpasa siya ng kuryente rito, si battery naman ang nagdidistribute ng kuryente dun sa nangailangan sa kanya, katulad sa starter, sa busina. Yan po ang kailangan nitong battery. Balik tayo sa ating topic. Dito unahin natin tong headlight para hindi tayo maguluhan. So sa headlight, paano nga ba kumukuha ito ng kuryente? So sa ating headlight, meron po tayong tatlong wire na makikita. So dito na lang natin ilalagay, no? Kunyari ito yung tatlong wire. Yan. Sa tatlong wire na yan, ang ibig sabihin yan ay kunyari ito yung low, tsaka itong gitna, ito po yung negative. So yung headlight natin, dito siya kumukuha sa yellow. So mula dito sa yellow, papunta siya dito ng regulator. Si regulator naman, nire-regulate na niya yung kuryente. Kasi pag irektan nyo yan, kunyari, mula dito, irektan nyo yan dyan, puputok to kasi nga ang lakas ng kuryente na ibibigay nito. So kailangan dadaan siya ng regulator, i-regulate niya muna, sa kanya ipasa rito. Kunyari ito.
So mag-jumper tayo ng wire dito. Pag nag-jumper tayo ng wire dito, so itong switch na to, meron tong tatlong wire. Tatlong wire na naman oh. Kasi switch yan eh. Ang ibig sabihin ng tatlong wire, meron tayong high. Ito naman low. Ito naman main supply. Main supply po. Itong gitna. So si main supply po, kailangan niyang kumuha ng kuryente rito. Dito kay yellow. Ito po yellow po ito, yellow. So yung wiring po dun sa loob ng motor niyo sa harness, pag mayroon kayong makikitang yellow, isa lang pong yellow yan, isa lang pong ibig sabihin yan. Nanggaling po yan dito sa regulator tsaka stator po. Nagja-jumper po lamang yan. Ngayon, dito na tayo sa switch. Ito naman si low. Unahin natin si low. Pupunta po yan dito sa switch tayo ha. Iko-connect niya dito si low. Ito si low natin eh. Ito naman si high. Magko-connect si high dito sa high din. Ngayon, yung nakunik mo na yung dalawa na yan, pag hindi mo ito na i-ground yung ground niya, pag hindi mo na i-ground yan, baliwala din po yan, hindi po yan gagana. So, kailangan natin ilalagay sa ground yan. Kunyari lang, meron tayong green dito, ito, ground to. Ilalagay natin siya dito. Para mabilis na po yung video, yan. So once pag nag-switch ka niyan, so iilaw na siya, maski wala pa to. Iilaw na yan. So ngayon, tapos na tayo dito. So pupunta tayo ngayon dito sa brake light at saka tail light. Brake light switch. So paano naman to ngayon gagana? Marami namang nagtatanong ito, paano gumagana to? Kasi minsan pagka inapakan mo yung brake niya, walang ilaw. So paano ngayon i-troubleshoot to? So ganito. Ito naman si brake light switch. Kumukuha naman to ng meron din tong dalawang wire. Ito, kita niyo to. Ayan, dalawang wire. Dalawang wire po 'yan. So siya kumukuha po 'yan ng power doon po sa yellow. Again, yellow na naman. Kaya itong yellow maraming pinagdaanan to. Kasi nga ang pinag-usapan po natin dito ay primary type po. So yellow tayo. Ito si yellow, nagja-jumper po yan dito. Brake light switch pa dito. Rekta yan dito. Isang kulay lang po ito. Isang kulay lang, yellow. Yellow. Ngayon, si yellow naman, kumukonekta po yan dito sa tail light niya. Sa tail light pala natin, meron na naman tayong ditong tatlong wire. So sa tatlong wire po natin, meron naman tayo ditong low, may high. Halos kaparehas lang po doon sa dito. Itong gitna, ito po yung negative supply. Negative po yan, matik. So paano to gumagana ngayon si tail light? Si tail light po, minsan po pagka nag-brake po kayo, bakit walang ilaw to pag nag-brake ako? So magsuspitsa na kayo dito sa brake light nyo. Ang pinakamainam gawin, kailangan yung gumamit ng test bulb light. Yung test light na yung tinatawag na test bulb light. So si brake light switch, color yellow po yan, ito. So pupunta po siya dito sa ating high. So actually, yung pinanggalingan ng power nito, isa lang eh. Yellow pa rin lahat yung manggaling. So, ang ginawa po ng engineer na gumawa nito, parang binyak-biyak lang siya. Napakagaling ng gumawa nito eh. Napakatalino. So, magmula dito sa yellow na to, so, may switch siya. Pag umapak po kayo, magdidikit siya. Kaya, ang supply niya dito, pupunta to dito sa high. Sa high po yan. Ito. Ngayon, ito naman si low. Ito naman si low. Alam niyo ba kung saan kumukuha dito ng Alam niyo ba kung saan din kumukuha ng kuryente dito? Dito rin mismo sa yellow. Ito. Basta may makita kayong yellow dyan naman galing sa regulator.
Wag to. Wag tong yellow. Ito yellow din to eh. Ay hindi, mag-iba ng kulay nito pala. Kung hindi ako nagkakamali, ang kulay nito ay ano, black, solid black. Solid black sa ano, sa tawag nito sa Honda. Itong low na to, nanggaling to dito sa ano, dito sa mismong, nanggaling siya mismo dito sa yellow. Diyan siya kumukuha. Ito wala to, hanggang dito lang yan. So nagkamali lang tayo ng ano. Ito namang park light natin. So park light na lang po yung natitira, di ba? Makikita niyo naman, park light na lang. So si park light po, kumukuha po ito ng kuryente. Ito po yung makikita niyo sa dashboard, di ba? Yung sinabi ko kanina. So meron po siya na namang dalawang wire dito. Dito lang natin ilagay dalawang wire. Dalawa lang yan ha. Negative tsaka positive. So kumukuha po siya ng kuryente para po siya umiilaw. Dito po siya kumukuha ng low. Dito sa ano, sa low ng ano. So sa harness ng motor, meron pong papunta rito sa headlight. So dito po siya humuhugot sa ano, sa low ng headlight dito. Yan. Dito yan. Tapos ito namang isa, automatic negative supply ito. Negative supply po yan. So itong lahat ng ito ha. So hindi po ito gumagana hanggat hindi magkakaroon po ng susi. Nakalimutan natin ilagay dito yung susi. Kunyari ito yung ignition niya. Ignition switch. Yan. Para po mabuhay yung ano niya, kailangan po susian. So ngayon, ang tanong, paano ito troubleshoot to? Ang troubleshooting po nito na napakadali lang. Kunyari po, unang tanong, bakit po palaging lubat yung battery ko? So halos buwan-buwan na lang po ako bumibili ng battery. Kakabili ko lang, bagong-bago naman, lubat kaagad. So ang ano po dyan, ang sagot po dyan, either nandito yan sa regulator or sa stator. Pangatlo, nandito po yan sa wiring. Ito, magmula rito, nandito po yan sa wiring. Unang-una po, chine-check po ng ano dyan, ng mekaniko. So tinitest light muna yung ano niya, yung flow ng kuryente. So pagmula dito ang pag-test light po kasi niya, magmula dito sa regulator, pataas ka. So ang ginagawa ko niyan, pag ako nagtitest light niyan, nagmumula po ako dito sa ano, sa stator. Ang ginagawa ko niyan, itong tatlong wire na to, kinukuha na ko muna to ng ano niya, yung kung okay po yung linya niya, itong tatlo na to. So magmula dito sa white, kailangan itong white na to nakarating yan dito sa ano. So gumamit kayo ng test line dito, kailangan itong linya na to buo to, kasi kadalasan po putol to. Kaya hindi po nagkakarga itong regulator, hindi po nagbabato ng kuryente rito sa battery dahil po dito pa lang putol na siya. So ang pinaka-mainam, ititest light ito kung buo. Pag buo naman po, so output po nitong regulator natin, itong red. Ito po yung output papunta dito sa battery. Ang function po niyan, kinakargahan niya yung battery. So bakit hindi nagkakarga yung battery? So laging lubat. So itong wire po ninyo i-check. So pag test light po nito sa mekaniko, kahit kayo na lang, mag-DIY na lang po kayo ng test light bulb. Pag test light po nito, naka negative ground kayo. Pag umiilaw po, ibig sabihin, goods pa to. Itong regulator nyo. Ngayon, itong red na to, mula dito, ititest light nyo rin po, papunta rito sa fuse. Baka yung fuse nyo, may damage na or ano. Pagka buo po yan, magmula rito hanggang dito. So, pag buo pa rin yan, so dito na kayo sa battery magtaka. So ang battery na bilhin nyo ay madaling masira or kuan. Na-encounter ko na rin to
na-encounter ko na itong ganitong problema. Lahat ng charging system niya buo, lagi nalulubat yung ano niya, may nalulubat kasi nga binibili niyang battery tag 300 plus lang. Hindi siya bumibili ng battery na ano yung may ano talaga, may hindi yung sabihin natin original, yung class ilang ng battery. Pwede yun. Wag yung mga segunda mano na ano yung gamit na, kasi madalas talaga sira ang battery niyan. Pag yung lumulubo naman yung battery, namumundi na to, ibig sabihin pag tumatakbo kayo or nagre-revolution kayo ng mataas, pumuputok ngayon yung ilaw. Napupundi itong tail light. Pag once tumakbo ka na mabilis, namamatay ito, napupundi yung bulb niya. So ang papalitan niyo po dyan, madalas pong sira talaga niyan, ito, regulator, ay stator niya. Madalas pong sira dyan. Yung iba naman, ito ang regulator ang sira. So nasa dalawa lang po yan, palitan lang silang dalawa. So pinakamainam po na gagawin ay kailangan mo talagang gumamit kayo ng test light bulb para malaman po ang problema. Kasi kung sa ganitong wiring po kasi, kung hula-hulaan nyo lang, ako napakahirap. Mahirap po. Maliban na lang kung may kapangyarihan ka na pero mahirap talaga. Kailangan gumamit natin ng test light bulb para matukoy kagad yung problema. Itong mga ganitong problema pag meron kang test light bulb, tsaka alam mo yung function ng wire niya, madali mo na lang to madali mo lang ititrace niya. Kasi pagka problema yung battery, lagi nalulubat, ang pagsuspitsahan mo kagad nito yung charging system, rectifier or stator. Ang pangatlo na lang tong wiring pag chinik mo to, may output. Pag ito naman may output din, so mag-wiring ka. May wiring buo naman, so dito ka na maghinala sa battery ngayon. Marami rin bis na nangyari sa akin to. Naka-encounter na rin akong ganito, nag-ayos ako ng motor. Kakabili lang ng battery. Bago yung battery binili, pero yung battery nga, mahinang klase, mga local, bumigay ka agad. So meron din ako i-share sa inyo na yung full wave na ganito. So sa ibang na naman yun, sa ibang video na naman natin itatalaka yun, kasi para hindi umaba yung video, medyo mahaba na nasa 22 minutes na yata to, mahaba na. So ganito lang po tumatakbo, or ganito lang po nagpa-function lahat ng wiring sa primary type po ito hindi po ito sa battery operated. Yung battery operated po, itatakil po natin yon sa ibang video na lang po. So hanggang dito na lang po ang ating video, na nasabi ko na po sa inyo kung yung paano ang troubleshooting nito. Lahat na nasabi ko na sa inyo. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye bye.